So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron na palang update dito po sa sinampang kaso laban kay Maharlika sa California. Ito nga po yung $2 million lawsuit ni Secretary Mel Robles na defamation at saka libel. Okay. So, ano bang gusto kong i-point dito? Wala na pong halos may pakialam dito po kay Maharlika. Hindi na po ito katulad ng dati na tuwing si Hitad po ay nagsasalita, marami pong naapektuhan kasi nga po fake news. Actually, fake news pa rin po ngayon si Maharlika, pero hindi na po ganun kalakas yung impact niya katulad po dati. Nakuha niyo yung point, di ba? Dati pag si Maharlika nagsalita, ang dami nagko-comment, madami nagpi-PM sa akin na Takero, si Maharlika sabi ganito, si Maharlika sabi ganito. Ngayon wala na pong ganun. Hindi na po ganun ka-effective, dalawa lang po yan. Nagsawa na po ang mga DDS sa kanya kasi nga po, puro pang-intriga at saka kabulshitan at ginagawa lang pong tanga yung mga viewer niya. Malamang, di ba? So, dinami-dami lang sinabi ng Maharlika, wala naman totoo. Baka nagsawa na ang mga DDS. O kaya, baka sa tingin ko lang in my own opinion o kaya baka, di ba, nag-iingat na rin po si Maharlika kasi nga po, talo po siya sa kaso. Doon po sa anti-slap law. Oh. So actually update to ito kasi may nag-PM sa akin, hindi, may nag-comment sa akin isa. Nung nabasa ko, sige nga, bisitahin nga natin tong kaso ni Maharlika. So, may update pala. Okay. So, pag-usapan ngayon natin to, no? So, ngayon mga kababayan, ito. Ito po yung kasong final po ni Mel Robles noong 2024. Di ba? PCO Chief files defamation charges versus Maharlika Vlogger. So, ito nga po si Secretary Mel Robles. Oh, actually, astig to. Bait na tao niya ni Mel Robles. Di ba? Actually, nambit ko siya isang beses pa lang. So, mabait po siyang tao sa totoo lang. Mabait siyang tao. So, ito nga po, no, so sabi dito, okay, Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Mel Robles filed defamation charges against vlogger Claire Contreras as known as Maharlika in U.S. Court. So, nag-file po si Mel Robles ng kaso sa Amerika, sa California mismo. So, Robles stated that he and his wife filed charges defamation per SE and invasion of privacy against Contreras before the Central District Court of California. This action was taken due to the described and the daily barrage of vicious, unjustifiable, and blatantly false online attacks on her YouTube channel, Boljak TV. So, ang hinihingi nga po palang danyos dito ni Mel Robles is, magkano ba yan? Ito, 2 million. Ito. Ito nakalagay yun dito. Ayan. Basahin natin. In addition to the defamation case filed by Robles, it is worth noting an international fashion designer also filed. 2 million, kaya ano pala yun? Kay Poy. Kay Poy pa pala. Oo. So, magkano ba hinihiling ni Mel Robles dito? Nakalimutan ko na, no? So, ngayon mga kababayan, hindi naman yan yung topic natin. So, ang topic ngayon natin dito, yung update. So, ngayon may nakita po ako dito na nag-update po yung California Court. Saan naman? Yan. Ito. So, ito, makita nyo naman dito, nakalagay dito. Ito. Okay, wait. Ito. Yan. Melquiades Robles versus Claire Contreras. So, kita nyo ba? So, lakihan natin para mas makuha nyo yung point. Yan, okay. So, ngayon mga kababayan, ito na. Ito na yung exciting part. Okay, kanina boring yun. Ngayon, ito na yung exciting part ngayon. So, ngayon mga kababayan, nag-update pala ito. So, ang kaso pala na sinampasay kay Maharlika, ito, 320 of personal injury, assault, libel, and slander. Di ba? So, ito ay na-file nung tagal na to, 2024 pa. So, ngayon, last year, ito, may update dito. Kailan ba to? Anong date na to? Isipin nyo
December 23, 2024. Nag-update po yung California Court. O, 3 buwan na nakalipas, walang may pakialam. Walang may pakialam kasi po hindi na po ganun ka-relevant itong si Maharlika. So ngayon, nung December 23, 2024, ito nangyari dito pala. Ito malupit to ha. O, tingnan nyo ha. Opposition, response, first notice of motion to strike anti-SLAPP motion complaint. Okay, anti-SLAPP motion filed by plaintiff Mel Robles. Okay. So ngayon mga kababayan, naglabasan ngayon ng ebidensya para po ibasura yung kaso. Ito nga po yung anti-SLAPP. Yan. So merong exhibit 5, exhibit 1, 2, 3, 4, 5, hanggang proposed order. Yan. So ngayon mga kababayan, gusto kong explain dito, ano ba yung anti-SLAPP sa California? Well, actually, kahit paano naman, marunong naman po tayo magbasa. Pero ako po kasi, mas medyo gamay ko po yung batas sa Pilipinas. Kasi po, 3 taon na po tayong political vlogger. Hindi sana, di ba? Dapat po, may natututunan na po tayo. O, di ba? Sa 3 taon ko pong political vlogger, mga kababayan, kahit paano po, aware na po tayo kung paano po tumatakbo ang judicial system sa Pilipinas. Pero po, pag sa Amerika po kasi, iba po kasi yung judicial system doon. Medyo nangangapa po tayo. So ngayon mga kababayan, ang point dito, dyan po sa December 23, 2024 update po na yan, pinagbigyan po si Maharlika na ma-file po yung anti-SLAPP case laban nga po kay Mel Robles. So ano ba yung anti-SLAPP? So yung anti-SLAPP mga kababayan, ginagamit po yan ng mga nadidemanda, in this case si Maharlika, na ibasura yung kaso. So bakit ibabasura yung kaso? Kasi nga po, ginagamit po itong anti-SLAPP para po protektahan ang isang tao sa Amerika sa harassment. Sa pamamagitan nga po ng pag-file po ng kaso. Kasi ang point dito mga kababayan, ang pag-file po ng lawsuit sa Amerika, sangkatutak po na pera ang kailangan mo dito. At maabala ka po talaga dito. So minsan po kasi meron po talaga nangyayari po sa Amerika at po sa Pilipinas na nag-file po ng kaso para po harasin at para din po makapag what we call this, para gumastos yung dinidemanda para maabala. Ngayon, ang ginawa po ni Maharlika noong 2024, noong December 23, nung nakaroon nga po ng hearing, ang gusto po ni Maharlika ay i-dismiss po yung kaso ng anti-SLAPP sa pamamagitan ng anti-SLAPP. Diba? Gusto kong i-dismiss ni Maharlika ang kaso sa pamamagitan ng anti-SLAPP. At dito nga po, kailangan pong sabihin ni Maharlika at patunayan ni Maharlika na itong mga kaso po na to, na final nga po ni Mel Robles, ay pangaharas lang para gipitin siya. So dito pag nanalo si Maharlika, di ba, dismiss ang kaso. Ay, napakakaintindi ko ha. Okay? Kasi hindi tayo masyadong gamay dyan sa California law. Di ba? Kasi sa Amerika po kasi, every state, may iba-iba po silang judicial system. Kaya medyo nakakalito. Pero ganun po pagkakaintindi ko. Ginagamit po itong anti-SLAPP para po protektahan po yung mga defendant. Na in this case po si Maharlika. So kailangan patunayan ni Maharlika na itong ginawang kaso ni Mel Robles sa kanya, panggigipit, pangaharas, at pwede niya sabihin na wala naman akong pera o ginigipit lang nila ako para mapatahimik ako. Ganon. Oo. Kasi First Amendment po sa Amerika is yung freedom of speech. Yun nga lang mga kababayan, so ano nangyari? So nag-update ulit po yung korte po sa California. So tinan ulit natin ha. Sabi ko sa inyo So ngayon, ito, yan. Ang date nito nung nag-file nga po ng anti-SLAPP si Maharlika December 23. So December 30 may update ulit. So tungkol na ito sa mga technicalities na to, di ba? So reply to opposition, first notice of motion to strike anti-SLAPP motion complaint. So ito nga po yung December 30. So continue lang natin kasi medyo wala kasing masyadong update po diyan So ang malupit dito, ito. Basta hanapin natin to Ito. Yan, ito ata yun. January 29 ata ito, So check ko lang basahin ko lang ng saglit. Wait.
Yun, so ito, nagets na natin. Ito, date nito. Tingnan nyo Ito lap trip dito eh. Ito, date po nito is January 29, 2025. Sabi dito minutes and chambers ordering, denying defendant. So, defendant si Maharlika. Anti-slap motion to strike the complaint without prejudice and ordering the parties to conduct limited discovery by Judge Monica Ramirez. Okay? So, for the foregoing reasons, the court denies defendant motion without prejudice. The court further orders the parties meet and to confer and submit short joint statement within 14 days. The date is order proposing a detailed discovery, plan responsive to plaintiff itemized request. So, ang point dito mga kababayan, yung anti-slap po ni Maharlika, na final niya nga po para po mabasura yung kaso niya, denied. January 29, 2025. So tuloy ang kaso. Tuloy ang kaso, walang yaka talaga. No? And actually, I don't even care. 'Di ba? Ang importante po dito, 'di ba? Magkaroon po ng accountability itong mga pinagagawa po ni Hitad. Ganoon lang po 'yon. So check pa natin kung may update pa dito. So ngayon po, ang pinakahuling update, tingnan natin ang pinakahuling update po dito, February 12, 2025, noong nakaraang linggo lang pala, no? Hindi, February, nang nakaraang buwan pala. Limited discovery plan and briefing scheduled filed by plaintiff Mel Robles, di ba? Order to motion to strike. Di ba? So ano ba yung order to motion to strike? Hanapin nga natin sa Google kung ano ba ibig sabihin yan. Teka lang, hanapin natin Yan ang hirap kasi. California judicial system ito eh. So ito binasa ko dito, no? So yung purpose pala ng motion to strike, no? The primary goal of motion to strike is to clean up the pleadings by removing parts that are not relevant to the case or that are not legally valid. Okay? So ngayon, mga kababayan, ang point dito, tuloy po yung kaso ni Hitad sa korte. So, pinapalinis po ng korte yung affidavit ni Mel Robles at pipiliin lang po dito kung ano yung papasok po sa korte. Ayun po nakalagay dito eh. So, ngayon ito, parang example. 'Di ba? May isang vlogger, 'di ba? Si Peng. Diba, parang ito yung nangyayari po dito sa Pilipinas. Diba si Peng, diba kinasuhan ng isang vlogger din ng 13 counts of cyber libel. So yun po, nasala po yun na fiscal, so naging 3 counts na lang. Ayun po ang umakyat po sa korte. So base po sa pagkakaintindi ko nga po dito sa motion to strike, ganoon din po ang ginagawa din po kay Mel Robles dun po sa California Court. Na yung mga irrelevant dyan sa affidavit ninyo, linisin ninyo kasi itutuloy natin yung kaso. 'Di ba? At yan po ay tinanggap na nga po nung nakaraang, kailan ba to? Kailan ba natanggap to? Okay, February 14. Joint statement limited discovery plan briefing schedule, 'di ba? So, ito no, the court hereby grants the joint statement. See order of deadlines and the information. Okay. Kaya medyo nahirapan ako dito. Kasi American judicial system ito eh. Pero ang point ko dito mga kababayan, 'di ba? Ang point ko dito, kahit na hindi ko masyado naintindihan yung judicial system po ng Amerika, especially po sa California, ang point natin dito, tuloy po yung kaso. Tuloy po yung kaso ni Hitad. At I think, hindi ko lang maalala kung ilan po yung yung hinihingi pong danyos ni Mel Robles. Ang alam ko lang ata kay Poy 2 milyon. Kay 5 million ata kay Mel kung di ako nagkakamali, no? So yun mga babae, kasi ang isa rin po sinasabi natin dito, bakit hindi na ganun ka-impact? Meron si Maharlika, hindi po katulad dati. Dati kasi ang daming nagpapa-update sa akin na, Takero, update naman sa kaso ni Hitad. Ngayon halos wala na eh. At kahit anong fake news na pong ginagawa ni Maharlika ngayon, parang wala nang may pakialam. Di ba? Nakuha niyo yung point ko?
So sabi nga sa akin nung mga tropa po natin diyan na ang reason pala nito ano na talagang nagano na natatakot na talaga no, natatakot na talaga si Maharlika. Kasi talagang lulumpuhin po talaga siya nito. Lulumpuhin po talaga siya nito sa pagbayad po ng danyos dito po sa kinasuhan niya. Lahat po ng income po na papasok kay Maharlika, lahat kasi ah ang Amerika po kasi yan, karamihan po ng sweldo diyan, majority po ng sweldo diyan or ang income ay pumapasok po sa bangko. So, lahat po napapasok na pera kay Hitad, mangyayari po nito, magiging kabayaran lang po ito dun po sa danyos na sinisingil po sa kanya ni Mel Robles. So, gaano katagal yon? Kung 5 milyon yon, gaano katagal ka kakaltasan hanggang mapuno mo yung 5 milyon? Kung magagrant yung 5 milyon. Di ba? So, yun. At least. So, yun mga ka-streetwise to. So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa update nga po sa kaso ni Maharlika. So, deserve niya ba ito? Di ba? At kayo rin ba, agree din po ba kayo sa akin dito? Nasasabi nga po natin na hindi na ganun ka-impact hindi na ganun ka-impact itong si Maharlika, hindi po katulad dati. So, yan no. So, thank you mga ka-streetwise, no? So, dyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye!